Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta kayo, Papa Dudut? Marky na lang ang itawag ninyo sa akin. Nakikinig ako sa inyong programa mula dito sa Project 6, Quezon City. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na nangyari may ilang taon na ang nakakaraan. Papa Dudut, mahirap lang kami at kaya ako nakakapag-aral noon ay dahil sa scholarship ko. Pero noong matanggal ang scholarship ko ay napilitan akong magtrabaho noon para makatulong sa mga magulang ko. Yun nga lang dahil kaka-18 ko lang noon at salad pa sa working experience, pinagtiyagaan ko munang magtrabaho sa isang fast food chain bilang kanilang service crew. Naging maayos naman ang lahat, Papa Dudut. Ang unang fast food branch na pinagtrabahuan ko noon ay doon sa Roosevelt, katabi ng Muñoz Market. Maraming tao at nakakapagod. Pero ayos lang hanggang sa isang araw ay bigla akong kinausap ng branch manager namin at ililipat daw ako sa fast food branch namin sa loob ng isang malaking mall sa EDSA. Pumayag naman ako sa bago kong assignment, Papa Dudut. Alas 5 pa lamang ng madaling araw ay gising na ako. Alam mo yung tunog ng alarm na parang pumupukpok sa bungo mo? Yun ang soundtrack ng buhay ko bilang opening crew. Habang nagkakape ako ng 3-in-1, nakatitig lamang ako sa pader at iniisip kong ilang tray kaya ng manok ang ididespatcho ko ngayong araw. Pero bago ang lahat, bago ang sapatos, bago ang hairnet at bago ang ngiting pang customer service, ay sigurado ko muna ang suot ko ang insurance ko. Ito yung anting-anting na bigay ni Lolo. Hindi siya yung sosyal na kwintas na makikita mo sa mall. Isa lamang itong maliit na telang pula. Medyo kupas na ang kulay at amoy lupa na hinaluan ng kung anong mga ugat. Sabi ni Lolo bago siya namatay, "Marky, etong mata mo, hindi ito sumpa. Regalo ito, pero ang mga regalo ay kailangang may bakod." May third eye kasi ako, Papa Dudut. Simula nung bata pa ako ay normal na sa akin na makakita ng mga extra sa paligid. Yung tipong may batang nakaupo sa bubong ng kapitbahay o kaya ay may lola na tumatagos sa pinto ng banyo. Dahil sa anting-anting na ito ay nabubuhay ako ng normal. Parang may invisible na do not disturb sign sa noo ko na tanging mga multo lamang ang nakakakita. Lumalayo sila sa akin kaya kampante akong pumasok kahit saan. Hanggang sa nalipat na nga ako dito sa branch na ito sa may EDSA. Alam niyo naman ang mall na ito hindi pa. Napakalaki. Para itong labyrinth. At ang branch namin ang pinaka-busy. Pagpasok mo pa lamang sa service entrance ng mall ay ramdam mo na ang pressure. Pagdating ko sa store, nandun na ang amoy ng bagong mop na floor at yung singaw ng mainit na mantika mula sa fryers na sinisimula nang painitin. "O Marky, aga natin ah." Bati ni Kuya Bert, yung maintenance namin na parang hindi na yata natutulog. "Kailangan kuya, alam mo naman si Ma'am Lenny ay nang late kahit na 1 minuto." Sagot ko habang nag-aayos ng gamit sa locker. Isunod ko na ang uniform ko habang pinipindot ko ang mga botones. Naramdaman ko ang pag-init ng dibdib ko. Hindi yon dahil sa excitement.
kundi yung mismong anting-anting ko. Pumipintig-pintig siya. Ang init parang may buhay. Kinabahan ako, mangyayari lamang ito kung may malapit na entity na sobrang lakas o sobrang dikit sa akin. Marky, tawag ni Ma'am Lenny mula sa office. Paki-double check naman ang stock sa chiller. Darating na ang delivery truck sa loading dock in 20 minutes. Siguraduhin mong may space tayo para sa buong frozen goods natin. Copy, ma'am. Sagot ko kahit ang totoo ay bumibigat ang bawat hakbang ko. Naglakad ako papunta sa likod lampas sa kitchen area kung saan nagsisimula ng mag-marinate ang mga cook. Pagdating ko sa harapan ng pinto ng freezer chiller, isang malaki at mabigat na pintong bakal na parang pinto ng vault ay huminto ako. Huminga ako ng malalim. Lolo, protektahan mo ako. Bulong ko. Paghahat ako sa lever at pagbukas ng pinto ay sinalubong ako ng puting usok mula sa lamig. Pero sa gitna ng lamig na yon ay may kakaibang amoy. Hindi amoy ng frozen meat. Amoy ito ng lumang cabinet. Amoy ng alikabok na hinaluan ng parang amoy ng bakal o ng dugo. Pumasok ako sa loob. Sa bawat takbang ko ay naririnig ko ang tunog ng sapatos ko sa metal na sahig. At doon sa pinakasulok sa likod ng mga nakasalansang box ng hotdog, nakita ko siya. Nakahilig siya sa pader. Lalaki. Ang suot niya ay lumang style ng uniform namin. Polo shirt na may white stripes yon. Tapos yung apron niyang orange ay punong-puno ng mantsa na kulay itim. Hindi siya mukhang multo sa pelikula na transparent o lumilipad. Mukha siyang tao. Totoong tao. Pero ang balat niya ay parang kulay ng yelo. Maputlang asul na halos lila. Ang pinaka nakakatakot ay tumingin siya sa akin. Dapat ay protektado ako. Dapat ay hindi niya ako malalapitan. Pero nakita ko ang paghakbang niya. Dahan-dahan. Ang anting-anting ko sa dibdib ay parang gustong mapaso ang balat ko sa tindi ng init. Pero hindi nito na itataboy ang multong ito. Para bang ang proteksyon ko ay naging baliwala na. Tumigil siya sa harapan ko. Ang lapit-lapit niya. Naramdaman ko ang lamig na nanggagaling sa kanya. Lamig na hindi galing sa aircon, kundi lamig ng kamatayan. Tumingin siya sa mga mata ko at sa loob ng utak ko ay narinig ko ang isang pangalang parang bulong na galing sa ilalim ng lupa. Jepoy. Hindi ko alam kung pangalan niya yon o kung ano. Pero doon ko na-realize na dito sa branch na ito hindi sapat ang anting-anting ni Lolo. Dahil multong ito ay hindi lang siya basta ligaw na kaluluwa. May kailangan siya sa akin. At sa itsura ng mga mata niya ay hindi siya titigil hanggat hindi ko siya pinapakinggan. Papadudot lumabas ako ng chiller na halos hindi makahinga. Grabe. Para akong hinihingal kahit nakatayo lamang ako sa loob ng ilang minuto. Pagkasara ko ng pinto ay sumandal muna ako sa bakal at hinawakan ko yung anting-anting ko. Ramdam ko pa rin ang pintig niya sa palad ko. Mainit na parang kumukulo. Hindi ako pwedeng magkamali at nakita ko siya at nakita din niya ako. Marky? O bakit ka namumutla? Para ka nakakita ng multo ah. Biro ni Ate Glenda ang veteran cashier namin. Kakadating lamang niya para sa mid-shift. Naglalagay siya ng lipstick habang nakaharap sa maliit na salamin sa pantry. Ate Glenda, seryoso kong tawag sa kanya. Sino yung lalaki sa loob? Yung naka-orange at white na shirt. Biglang huminto si Ate Glenda sa pag-aayos. Binaba niya ang lipstick niya at tumingin sa akin sa pamamagitan ng salamin. Nagbago ang aura niya. Ang dati niyang bubbly na mukha ay biglang naging seryoso na. Nakita mo na pala ang regular employee namin sa loob. Anong regular employee, ate? Multo yon, hindi ba? At bakit parang normal lang sa inyo? Tanong ko habang kinakamot ang bato ko. Naupo si Ate Glenda sa tabi ko. Marky, makinig ka. Halos lahat kami dito
Lalo na kaming matatagal na. Nakaranas na ng paramdam niyan. Minsan maririnig mo yung kumakatok sa loob ng chiller kahit alam mong walang tao. Minsan naman, pagbukas mo, makikita mo yung mga boxes na maayos mong sinalansan. Nakakalat na sa sahig. Pero ikaw lang yatang nakakita sa kanya ng harap-harapan na ganyan. Kahit si Ma'am Lenny, tanong ko. Kahit si Ma'am. Pero huwag kang maingay ha. Bawal pag-usapan yan sa labas. Baka marinig ng mga customers. Alam mo naman dito sa mall, ranking ang labanan. Kapag nalaman ng main office na Hunted itong pinaka-profitable nilang branch, yari kaming lahat. Bulong ni Ate Glenda bago siya tumayo para mag-start ng shift niya. Hindi ako mapakali sa buong duration ng shift ko. Tuwing dadaan ako sa tapat ng freezer, nararamdaman ko yung kakaibang lamig na humahatak sa akin. Kaya noong mag-break na si Ma'am Lenny sa office niya, kumatok ako. Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Pambungad ko. Si Ma'am Lenny nasa late 30s na. Lagi nakapuyod ang buhok at laging stressed sa sales report. Tumingin siya sa akin, tinanggal ang salamin niya at bumuntong hininga. Tungkol ba ito sa nakita mo sa loob, Marky? Sabi sa akin ni Glenda, tinatanong mo raw siya. Opo ma'am, hindi po ako nananakot, pero iba po kasi yung pakiramdam ko dito. May third eye po ako at ang anting-anting ko, hindi siya tinatablan. Paliwanag ko. Huminga ng malalim si Ma'am Lenny at shinare sa akin ang isang impormasyon. Pero bago yon, sinarado niya ang pinto ng opisina niya. Marky, bago pa ako naging manager dito, kwento na yan ng mga nauna sa akin noong late 90s. May nangyaring aksidente dito. Isang crew ang namatay sa loob ng freezer habang nag-i-inventory. Ang sabi sa opisyal na report, nalock daw ang pintuan mula sa labas. Nag-malfunction daw ang safety release handle sa loob. Pero ma'am, 90s pa yun? Bakit andito pa rin siya? Yun ang hindi natin alam. Ang alam ko lang, news blackout ang nangyari noon. Hindi pwedeng pumutok sa media kasi may pinapangalaga ang pangalan ng kumpanya natin. Ayaw nilang masira ang imahe ng kumpanya. Kaya mabilis na nalibing ang kaso. Ang sabi ng mga dating nakakakilala sa kanya, Jepoy ang pangalan niya. Isang masipag na bata. Pangarap maging manager balang araw. Jepoy? Ulit ko. Yun ang pangalang narinig ko sa utak ko. Pero bakit sa akin siya nagpakita ng malinaw? Bakit hindi siya natatakot sa proteksyon ko? Baka dahil alam niyang nakikita mo rin siya, Marky. At baka may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi sa amin na nararamdaman lang siya. Pero hindi nakikita. Sagot ni Ma'am Lenny habang nakatingin sa monitor ng CCTV na nakatutok sa entrance ng freezer. Sa screen ay walang tao. Pero sa pakiramdam ko ay may nakatayo doon at naghihintay. Doon nagsimulang pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Kung aksidente lang ang mga nangyari, bakit ang bigat ng aura niya? Bakit parang galit na galit ang hangin sa loob ng freezer? At bakit ang uniforme niya, yung orange at white na shirt, ay parang may mga punit sa bandang dibdib at mga kalmot sa manggas? Naisip ko na kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi lang ito basta multo na ligaw. Ito ay multong may unfinished business. At dahil sa malas o swerte ako ang napili niyang kausapin. Ma'am, sino po ba ang kasabayan niya noon? Tanong ko ulit. Naku Marky, mahigit 20 taon na yon. Karamihan sa kanila ay wala na sa kumpanya. Pero may isang pangalan na laging nababanggit.
sa mga lumang file. Si Francisco. Siya raw ang partner ni Jepoy sa shift na yon. Paglabas ko ng office ni Ma'am Lenny, tinignan kong muli ang anting-anting ko. Malabig na siyang muli pero alam ko na hindi pa tapos ang shift na ito. Ang sekreto sa likod ng freezer ay nagsisimula palang magbukas. At parang ayaw ko na yatang malaman ang susunod na kabanata. Pero wala nang atrasan ito. Papadudot naging mas mahirap ang mga sumunod na araw. Sa trabaho, alam mo yung pakiramdam na pumapasok ka sa shift na parang may nakatitig sa batok mo. Yung kahit saang anggulo ka lumingon, pakiramdam mo ay may aninong sumusunod sa bawat kilos mo. Ganon ang buhay ko sa branch na ito. Simula nang malaman ko ang pangalan ni Jepoy. Isang gabi bandang alas 9 na, medyo matumal na ang tao kasi malapit na ang closing ng mall. Ako ang nakasign sa lobby, punas dito, ayos ng upuan doon. Habang naglilinis ako sa dulo, malapit sa may malaking picture ng mascot naming bubuyog ay biglang tumahimik ang paligid. Hindi yung normal na katahimikan, kundi yung parang nabingi ako bigla. Nawala yung ingay ng background music ng mall. Nawala yung daldala ng mga crew sa counter. At doon ko siya nakita nakatayo siya sa tabi ng basurahan. Hawak-hawak ang isang tray pero ang tray niya walang pagkain, ang nakapatong doon ay mga lumang resibo na naninilaw na sa katagalan. Tumingin ako sa paligid, walang nakakakita sa kanya kundi ako. Huminga ako ng malalim at naglakad papalapit. Kunwari ay maglilinis lamang ako sa area niya. Habang papalapit ako, ang lamig sa paligid niya ay hindi na lamang basta parang galing sa freezer. Para itong yelo na dumidikit sa balat ko. Dito na nagsimula ang bulong. Pero gaya ng sabi ko ay hindi siya gumagamit ng bibig. Ang boses niya ay parang radyong galing sa malayong lugar pero diretso sa loob ng utak ko. Marky, hindi aksidente. Napahinto ako sa pagmamap. Muntik ko nang mabitawan yung hawakan ng map. Ano? Anong sinasabi mo? Tanong ko sa isipan ko habang kunwari seryoso ako sa pagtingin sa sahig. Kiko, hanapin mo si Kiko Hernandez. Ang boses ni Jepoy ay garalgal. Parang taong hirap na hirap huminga dahil sa tindi ng ginaw. Tapos parang may mga flash ng mga imahe na pumasok sa isipan ko. Nakita ko ang pinto ng freezer, nakita ko ang isang kamay na pilit na kumakalmot sa bakal na pinto mula sa loob. Maraming kalmot hanggang sa bumalatay na ang dugo sa pintuan. Nakita ko rin ang 3 anino sa labas ng pinto. Nagtatawanan sila habang nilalagyan ng padlock ang labas ng chiller. Doon ako kinabahan ng sobra. Hindi na ito basta aksidente. Nanalak lamang ang isang tao. Pinagplanuhan ito. Pinatay si Jepoy. Marky? Tulala ka na naman dyan. Sigaw ni Ate Glenda mula sa counter. Naglahong bigla si Jepoy. Bumalik ang ingay ng mall. Ang lamig ay napalitan ng mainit na singaw ng kitchen. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Kahit na anong gawin kong pikit, yung mga kalmot sa pinto ng chiller ang nakikita ko. Kinabukasan ay hindi na ako nakatiis pa. Tinawagan ko si Karen, ang kaibigan ko sa HR ng main office. Karen, please naman baka pwedeng makisilip sa archives. Alam ko bawal pero kailangan ko lang talagang malaman kung may Francisco Hernandez na nagtrabaho sa branch namin bandang 1999 o 2000. Pakiusap ko sa kanya sa phone. Marky, anong nakain mo? Bakit pati yung mga panahon ng dinosaur sinuhukay mo? Biro niya. Karen, seryoso to. May kinalaman to sa mental health ko dito sa store. Palusot ko. Kahit pangalan lang at kung nasa na siya ngayon. Nagantay ako ng 2 araw na puro pagpaparamdam ang ginawa ni Jepoy sa akin. Minsan pagbukas ko ng locker ko ay may makikita kong luma
at kalawanging cutter na hindi naman sa akin. Minsan naman sa salamin ng CR, makikita ko ang sulat na Kiko gamit ang hamog sa salamin. Hanggang sa tumawag muli si Karen. Marky, nakita ko na. Francisco Kiko Hernandez. Naging crew nga dyan noong 1999. Pero ang weird, Marky. Sabi sa records, nag-resign siya 3 days after nung insidente na nangyari sa branch ninyo. Hindi na siya kumuha ng back pay, basta na lamang siyang nawala. Binigay sa akin ni Karen ang huling address na nakalista. Isang lumang apartment sa Valenzuela. Medyo malayo pero kailangang puntahan. Binigay sa akin ni Karen ang huling address na nakalista. Isang lumang apartment sa Valenzuela. Medyo malayo pero kailangang puntahan. Bago ako pumunta sa Valenzuela nung off ko ay dumaan muna ako sa store. Pumasok ako sa freezer kahit na hindi ko shift sa inventory. Nandun siya nakatitig sa pader. Pupuntahan ko si Jepoy. Itutuloy ko to. Bulong ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang tumango. Isang simpleng tango na nagpapahiwatig na sa wakas. Pagkatapos ng mahigit 20 taon na pagkakakulong sa lamig ay may isang taong naniwala sa bulong ng nakaraan niya. Bitbit ang address at ang anting-anting ni Lolo. Sumakay ako ng jeep papunta sa Valenzuela. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kay Kiko pero alam ko ang isang bagay. Ang katotohanan ay mas malamig pa sa chiller o sa freezer na kinamatayan ni Jepoy. Papadudot ang biyahe papunta sa Valenzuela ay parang hindi natatapos. Siksikan sa jeep, mausok at ang lagkit ng hangin. Pero kahit pawis na ako, malamig pa rin ang pakiramdam ko. Hawak ko sa bulsa ko ang papel na ibinigay ni Karen, Francisco Hernandez. Yun lang ang hawak ko. Pagdating ko sa address ay tumambad sa akin ang isang lumang compound. Marami nakasampay na damit at may mga batang naglalaro sa kalsada. At may mga tambay na nagiinuman sa tapat ng sari-sari store. Nagtanong-tanong ako hanggang sa itinuro nila ang isang maliit na bahay sa dulo. Pinturado ng kupas na green at may mga tanim na aloe vera sa tapat nito. Doon ko nakita ang isang lalaki. Nakasando lamang siya. May bitbit na plastik ng pandesal. Mukha siyang pagod. Yung tipong ang dami ng pinagdaanan sa buhay. Maitim ang ilalim ng mga mata niya at medyo may mga puting buhok na. Kayo po ba si Kuya Francisco? Yung nagtatrabaho dati sa isang fast food chain sa EDSA noong 1999? Tanong ko. Biglang napatigil ang lalaki. Literal na nanigas siya sa kinakatayuan niya. Halos mabitawan niya ang bit-bit niyang pandesal. Tumingin siya sa akin at hindi tingin na nagtataka, kundi tingin ng isang taong nahuli sa isang bagay na matagal na niyang tinatago. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong niya at medyo paos at nanginginig ang boses. Ako po si Marky, service crew po ngayon sa branch na pinagtrabahuhan niyo dati. Pinapunta po ako ni Jepoy. Direkta kong sabi. Wala na akong paligoy-ligoy pa. Nang marinig niya ang pangalang Jepoy, muntik na siyang matumba. Sumandal siya sa pader at napahawak sa dibdib niya. Jepoy? Diyos ko, mahigit 20 taon na, bulong niya. Pinaunlakan niya akong pumasok sa loob ng bahay niya. Maliit lamang ito pero malinis. May mga picture ng mga anak niya sa dingding, mga graduation photos habang nagtitimpla siya ng kape. Napansin kong nanginginig ang kamay niya. Bakit kanya pinapunta dito? Ano bang gusto niya? Patay na siya, Marky, frozen to death, ang sabi nga sa mga chismis. Sabi ni Kiko habang iniaabot sa akin ang baso ng tubig. Hindi siya matahimik, Kuya Kiko. Araw-araw siyang nasa loob ng chiller. Sinasabi niya ang pangalan mo. Sabi niya hindi aksidente ang nangyari at nakita ko
nakita ko sa isipan ko yung mga kalmot sa pinto at nakita ko yung padlock sa labas. Napaupo si Kiko sa tapat ko at biglang humagulhol. Hindi yung iyak ng pabebe kundi yung iyak na parang ngayon lamang na ilabas ang lahat ng bigat na dinadala niya sa loob ng 2 dekada. Hindi ko siya pinatay, Marky, sumpaman. Kaibigan ko si Jepoy. Sigaw niya pero agad din niyang hininaan ang boses niya dahil baka marinig ng mga kapitbahay. Pero alam ko kung sino ang gumawa. Dito na nagsimulang magkwento si Kiko. Sabi niya noong panahon na yon ay si Jepoy ang pinakamagaling sa kanila. Paborito siya ng mga manager at si Jepoy may girlfriend na crew din. Si Jelay, maganda itong si Jelay, bubbly pero ambisyosa. Ang hindi alam ni Jepoy, habang naka-duty sila ay may milagrong nangyayari sa likod ng pagitan ni Jelay at ng isa pang crew na si Eric. Si Eric ay galing sa medyo may kayang pamilya. Malakas ang loob dahil backer niya ang isa sa mga area managers, kasabwat nila si Jojo ang laging buntot ni Eric. Narinig ko sila ng gabing yun. Kwento ni Kiko habang nakatitig sa kawalan. Nasa stockroom ako at nag-aayos ng mga box ng condiments. Narinig ko si Eric at Jelay na nag-aaway. Nahuli na kasi sila ni Jepoy. Nagbanta si Jepoy na isusumbong sila sa management para ma-terminate. Kapag nangyari yon, masisira ang pangarap ni Jelay at ang record ni Eric. Nagpatuloy si Kiko. Sabi ni Eric, kailangang matuto ni Jepoy. Sabi ni Jelay, gawin nyo na. Ayoko nang marinig ang boses niya. Nagtawanan lang sila. Akala ko ay nagbibiruan lamang sila. Sino bang mag-aakala na gagawin nila yon sa loob ng store? Noong gabi ng inventory, si Kiko ang dapat nakasama ni Jepoy. Pero pinakiusapan siya ni Jojo na mag-swap sila ng shift para raw makauwi ng maaga si Kiko dahil birthday ng anak niya. Pumayag siyempre si Kiko. Yun ang pinaka maling desisyon ko sa buhay ko, sabi ni Kiko habang pinupunasan ang luha niya. Nung madaling araw ay bumalik ako sa mall para sa opening. Naabutan ko sina Eric at Jojo na palabas na. Parang pagod na pagod pero nakangisi. Nung tinanong ko kung nasaan si Jepoy, sabi nila ay nauna na raw umuwi. Nakatulog daw sa break area. Kaya pinauna na nila. Pero papadudot noong binuksan daw ni Kiko ang chiller para maglabas ng patis. Doon niya nakitang bangkay ni Jepoy nakasandal sa pintuan, puting-puti at ang mga kamay ay wala ng mga kuko dahil sa pagpilit na buksan ang bakal na pintuan. Sinubukan ko magsumbong, Marky, pero tinabihan ako ni Eric. Ang sabi niya, Kiko, tandaan mo, ikaw ang huling kaswap ni Jepoy. May record tayo na ikaw dapat ang kasama niya. Sinong maniniwala sa iyo? Kami ni na Jojo at Jella ay magpapatunay na hindi ka pumasok. Ikaw ang suspect. Sa takot ko ay tumahimik na ako. Nag-resign kaagad ako. Ilang taon akong hindi nakatulog ng maayos. Tuwing makakakita ako ng mascot namin, naalala ko yung mga kuko ni Jepoy. Tinignan ko si Kiko ngayon. Malinaw na ang lahat, papadudot. Hindi si Kiko ang pumatay kundi siya ang saksi sa pinatahimik ng takot. Ang bulong ni Jepoy ay hindi paninisi kundi paghingi ng tulong para mailabas ang katotohanan. Kuya Kiko, kailangang malaman ng pulis to, ang sabi ko. Pero umiling si Kiko. Marky, tingnan mo ang buhay ko. May pamilya na ako. Si Eric, ang balita ko nasa abroad na. Si Jelay, hindi ko na alam. Mahigit 20 years na. Wala na ang mga ebidensya, bata. Ang mga logbook, ang mga CCTV kung meron man noon. Lahat yun ay wala na. At saka nananahimik na ako, Marky. Sasama lang ang buhay ko sakaling magsalita pa ako.
Pero hindi na noon may babalik pa si Jepoy. Napaisip ako. Tama naman siya. Mahirap na ang laban na ito sa batas ng tao. Pero ang batas ng kabilang buhay, iba ang timbangan. Pagalis ko sa bahay ni Kiko ay ramdam ko ang bigat na daladala ko. Hindi ko alam kung papaano ko ito itatapos. Pero alam ko na ngayon ang mukha ng mga tunay na multo. Sa kwentong ito, Papa Dudut, hindi ako mapakali pagkaalis ko sa bahay ni Kuya Kiko. Habang lulan ako ng bus pabalik sa EDSA ay parang naglalaro ang isipan ko. Yung mga pangalang binanggit niya sina Eric, Jojo at Chelay. Hindi lang sila basta mga pangalan, sila mga taong naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ang lamig-lamig pa rin ng pakiramdam ni Jepoy sa loob ng freezer. Sinubukan kong i-imagine kung anong klaseng mga tao sila noon base sa kwento ni Kuya Kiko. Ito ang tatlong muka ng kataksila na hanggang ngayon ay hindi pa rin napagbabayaran ang ginawa nila. Habang nakatingin ako sa bintana ng bus, binubuo ko sa isipan ko ang itsura nila. Sabi ni Kuya Kiko ay si Eric daw ang tipo ng crew na akala mo ay tagapagmana ng kumpanya kung maglakad. Alpha male kung tawagin sa panahon ngayon. Maputi, malinis ang katawan at laging bago ang sapatos. Pero sa likod ng maputing ngipin na yon ay nandun yung yabang ng isang taong alam na may likod sa itaas. Siya yung utak. Siya yung nag-isip na bakit natin nahayaang sirain ni Jepoy ang karir natin kung pwede naman nating ilakang problema sa loob ng freezer. Tapos nandun si Jojo raw ang tipong sunod-sunuran. Yung kaibigan mong gagawin ang lahat para lamang mapabilang sa cool kids. Siya yung kumuha ng padlock. Siya yung tumulong kay Eric na itulak si Jepoy papasok sa chiller ng gabing akala ni Jepoy ay magbibilang lang sila ng stock ng manok at burger patties. Isip bata na mapanganib kasi wala siyang sariling moralidad. Kung ano ang sabihin ng leader, yun ang batas at yun ang tama. At ang pinakamasakit sa lahat, si Jelay ang girlfriend ni Jepoy. Sabi ni Kuya Kiko maganda itong si Jelay, yung ganda na pang commercial, yung laging maraming manliligaw na customer. Pero sa ilalim ng ganda na yon, may pusong kasing lamig ng yelo. Isipin mo, paano mo nasikmurang makita ang boyfriend mo na itulak sa loob ng chiller, sa loob ng freezer habang alam mong hindi na siya makakalabas pa? Paano mo nagawang makipagtawanan kay Eric habang naririnig mo yung mahinang kalabog ni Jepoy sa pinto? Sabi ni Kuya Kiko, si Jelay Parawan nagsabi na hayaan nyo na yan. Bukas na natin buksan para matuto. Hindi niya alam o baka alam niya na walang bukas para kay Jepoy. Pagbalik ko sa store, parang naging madilim ang paningin ko sa bawat sulok. Tiningnan ko yung mga crew ngayon, mga batang masayahin, nagbibiruan at naisip ko na ganito rin kaya sila Eric noon. Mukhang normal, mukhang hindi makabasag pinggan, pero may daladalang demonyo sa loob. Marky, kanina ka pang tulala, ayusin mo yung mga tray liners, dadag sana ang dinner crowd. Tawag sa akin ni Ma'am Lenny. Napatingin ako kay Ma'am Lenny. Gusto ko sanang itanong na Ma'am, alam niyo ba kung nasaan na sina Eric at Jelay? Pero alam ko ang sagot. Mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Naglaho na sila na parang bula. Malamang ay may mga kanya-kanya na silang pamilya. Baka nga may mga anak na rin silang kasing edad ko. Nakakatulog kaya sila ng mahimbing? Hindi kaya sila nilalamig sa gabi? Isang gabi habang nag-aabang ako ng sundo sa loading dock ng mall, may nakasabay akong isang matandang guard. Matagal na raw siya dito simula noong bagong bukas pa ang mall. Naglakas loob akong magtanong. Tay, naalala niyo ba yung crew na namatay sa freezer dito noong 1990s? Yung Jepoy po ang pangalan. Umayos lang tayo yung gwardya tumingin sa malayo. Ah, si Jepoy. Oo, bata.
Malungkot na kwento yun. Ang sabi sa amin noon, aksidente lang. Pero alam mo Marky, nung gabing mailabas ang bangkay niya, may nakita akong 3 crew na mabilis na nag-out. Nagmamadali sila, di man lang makatingin sa amin sa gate. Sina Eric, Jojo at yung babae, Jelay yata ang pangalan nun. Nasa na po sila ngayon, Tay? Naku, wala na. Matapos ang libing ni Jepoy, parang mga bubuyog na nabulabog yung mga yun. Nag-resign isa-isa. Ang balita ko si Eric nasa Canada na raw. Si Jojo, balita ko napariwara. Naging addict daw sa kung saan. Si Jelay, huling balita ko nagpakasal na sa isang matanda sa probinsya. Pero balita hindi rin naging masaya ang buhay. Parang gumaan ng kaunti ang loob ko, pero nandun pa rin ang galit. Nasaan man sila ngayon ay hindi nila matatakasan ang ginawa nila. Kahit nasa Canada pa si Eric o nasa probinsya si Jelay, alam kong nararamdaman nila ang lamig ni Jepoy sa bawat panaginip nila. Pumasok muli ako sa loob ng store para kuhanin ang bag ko. Dumaan ako sa tapat ng freezer at huminto ako. Jepoy, bulong ko. Nalaman ko na kung sino sila. Alam ko na ang ginawa nila sa iyo. Sa pagkakataong ito ay walang boses sa utak ko. Pero may narinig akong mahinang tunog mula sa loob ng freezer. Parang tunog ng metal na nahulog. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko sa sahig ang isang lumang nameplate. Kinakalawang na pero nababasa pa rin ang ukit ng pangalan. Jepoy. Naintindihan ko na. Hindi lang hustisya sa harapan ng pulis ang hinihingi ni Jepoy. Ang gusto niya ay may makaalam ng totoong kwento niya. Dahil ang pinakamasakit na kamatayan ay hindi yung sa loob ng freezer kundi yung mamatay ka nang ang alam ng mundo ay aksidente lang ang lahat. Habang ang mga pumatay sa iyo ay malayang naglalakad. Hawak-hawak ko ang nameplate ni Jepoy at doon ko napagtanto. Ako ang magiging boses niya. Kahit nawala na sina Eric, Jojo at Jelay dito, hindi ko hahayaang maging tahimik ang branch na ito dahil sa katotohanan na nalalaman ko. Samantala nag-decide na akong mag-resign. Hindi dahil sa natatakot ako sa multo, kundi dahil hindi ko na kayang sikmurain na magtrabaho sa isang lugar na naging saksi sa ganong klase ng kadiliman na pilit na itinago sa loob ng mahigit 20 taon. Pakiramdam ko bawat sentimong kinikita ko dito ay may bahid ng nakaraan na hindi ko na kaya pang dalhin. Sa huling gabi ng shift ko ay nakiusap ako kay Ma'am Lenny na ako na ang magsasara ng freezer. Ma'am, last day ko naman na. Yan yun na ako mag-inventory sa loob, sabi ko. Pumayag naman siya. Pagpasok ko sa loob ng freezer ay pamilyar sa akin ang lamig, hindi na ito nanunuot sa buto. Para na lamang itong malamig na yakap. Nandun siya nakatayo sa gitna ng mga stock ng boxes. Pero sa pagkakataong ito ay hindi siya nakatingin sa pader. Nakatingin siya sa akin at may tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Jepoy, simula ko. Kinausap ko si Kiko. Alam ko na ang ginawa ni na Eric, Jojo at Jelay. Hindi ko man sila maipakulong ngayon dahil sa tagal na ng panahon. Pero pinapangako ko sa iyo, hindi ka na lang basta isang aksidente para sa akin. Ang katotohanan mo, dala-dala ko na. Nilabas ko ang nameplate niya na nahanap ko. Yung kalawangin at lumang plate na may pangalan niya, nilapag ko ito sa pinakamataas na shelf sa isang sulok na hindi madaling mapansin ng iba. Pero alam kong nandun. Parang isang maliit na altar para sa kanya. Sana mahanap mo na ang liwanag, Jepoy. Huwag ka nang manatili sa lamig. Tapos na ang shift mo rito. Sabi ko habang pilit na pinipigilan ang luha ko. Sa loob ng utak ko ay narinig ko ang huling bulong niya. Hindi na ito garalgal. Hindi na ito nakakatakot, malinis na ito at payapa. Salamat, Marky. Paglabas ko ng chiller ng freezer ay lumingon ako sa huling pagkakataon
Wala nang figura ng lalaking naka-uniforme ng sa fast food. Ang natira na lang ay ang puting usok ng lamig at ang katahimikan sa loob. Pag-uwi ko, bago ako matulog ay hinubad ko na ang anting-anting ni Lolo. Nilagay ko ito sa loob ng isang maliit na kahon. Na-realize ko na ang tunay na proteksyon ay hindi lang galing sa mga ugat o dasal na nakabalot sa tela, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan, gaano man ito kalamig. Pinagdasal ko na lang sina Eric, Jojo at Jella ay hindi para mapatawad sila dahil hindi ko alam kung kaya ko yon, kundi para sana'y hindi sila patahimikin sa kanilang konsensya hanggang sa huling hininga nila, dahil ang hustisya minsan ay hindi nanggagaling sa husgado, kundi sa mga gabing hindi ka makatulog dahil sa malamig na hindi mo maipaliwanag sa pakiramdam. Sa ngayon, Papa Dudut, kapag pumapasok ako sa mall na yon at nakikita ko sa loob ang mascot na nakangiti, tumitigil ako sandali. Hindi na ako natatakot. Alam ko na sa likod ng bawat ngiti, bawat sales ranking at bawat masayang pamilyang kumakain, may mga kwentong kailangang pakinggan. Papa Dudut, ito lang muna ang may kwento ko sa inyo. Sana mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marky. Maraming salamat kay Marky sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang kwento mo ay umiikot sa kapangyarihan ng katotohanan at ang bigat ng pananahimik sa harapan ng kawalan ng katarungan. Ipinapakita dito ng mga sugat ng nakaraan gaano man katagal ibaon o itago ng mga institusyon para sa kanilang imahe ay mananatiling malamig at hindi matatahimik hanggat hindi kinikilala ang tunay na nangyari. Binibigyang diin din ng kwentong ito na ang tunay na katapangan ay wala sa anting-anting o pisikal na proteksyon, kundi sa pagkakaroon ng malasakit na pakinggan ng mga boses na pilit na pinatatahimik. Sa huli, tinuturo ng karanasan ni Marky na bagamat hindi laging nakakamit ang hustisya sa loob ng husgado ng mga tao, ang pag-alam at pagpapatotoo sa sinapit ng isang biktima ay sapat na upang magbigay ng kapayapaan at liwanag sa isang kaluluwa na matagal nang nakakulong sa kadiliman. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po